i-share ko lang sa inyo kung ano yung paano ako na punta sa real estate and paano ko siya ni-discover. 2019, yun yung time na discover ko yung real estate. So about 4 years na ako sa business na to, and yung background ko talaga is I'm a massage therapist. So nagmamassage ako mula pa nung 16 years old ako. Pero nag-start ako nun sa mga kamag-anak lang. Kasi gusto ko nung yung parang mayroon akong source of income. So nag-aral ako ng another skill, which is pumasok ako sa TESDA, nag-train ako. And almost 15 years din ako sa pagmamassage. Kasi bakit 15 years? Nung nakilala ko kasi yung real estate, 30 years old ako. So, and malaking difference kasi yun nga, unang-una sa income. Medyo sa pagmamassage kasi, although okay naman siya, but then syempre lalaki po tayo, usually may mga talaga na babae yung hinahanap nila. Hindi naman sa may gender issue, pero mas komportable lang sila sa babae yung magmamassage. Kaya parang pag massage therapist ka na lalaki, parang konti lang yung booking, kumbaga. Nung nagkapamilya ko, kilala ko dun si Mrs. Din siya, nag-apply din siya dun sa company na yon, and sama na kami. Siyempre hindi lang naman yun, siyempre may anak ka na, so another source of income. Naghahanap ako, nagbebenta tayo ng mga butong pakwan, yung sa panings. So sa Pampanga sikat yung panings, yung mga ngut-ngutin, yung mga 50 pesos per pack yun, na 12 pieces na tigpa 5, so pag binenta ko sa tindahan, 50 pesos yun. Yung tindahan merong 10 pesos, kasi by dozen nga siya. So kung bumibili ako ng 1 kilong mani, niluluto namin, or minsan pagka wala ng time, bumibili ako ng yung mani na luto na, i-repack na lang namin yun. Maganda naman yung kita kasi bawat pack meron kang 20 pesos. Yun nga lang, medyo challenging doon kasi pag may suki ka, binabalik kapag may yung parang tawag nun BO, or yung pag nangupas na siya. So mga 2 weeks lang kasi yung nun And syempre papalitan mo yan kasi nga suki kayo. Tiyagaan lang talaga. And marami kaming na-try na mga business nun. Like, nag-try na akong mag-ice candy business. Ayan. So, sumikat kasi yung ice candy nun kumili kami ng kumikita-kita na kami. Freezer. Then, yung mga boxes na ice candy. Then, dinadrop ko siya sa tindahan. But, challenging din yun. Dahil, syempre, pagka ilagay mo sa tindahan, syempre hindi naman lahat na uubos so may natunaw din, kaya yung mga tunaw hindi ko alam kung saan i-dispatch yung ice candy business natin. Nagkag-repack kami, ito mga repackers ko pati si mother ko, si mother niya. Then after ng ice candy business, meron tayong yung videoke, namutang tayo kay mama ng pangpuhunan. Bumili kami ng kulong-kulong, tapos after isang 2 unit na renta ng videoke. So kalakasan nun pagka ganitong Pasko, diba? 1.5 na. Then all of a sudden may opportunity doon na nag-abroad. May abroad nag-aaral ulit ako, nag-welding. Ang dami mo kasing gusto. Ayan, nag-aralan ko talaga. Pag ginusto naman ako, talaga binibigay ko naman yung best ko. Nag-aaral ako noon.
siguro kumuha ko ng mga skills yung welding, kasi yung welding daw talagang sa abroad talagang ano ka. Pero kailan medyo ano lang yung pagpunta doon sa gusto ko nun, target ko na Australia. May nakapagsabi dito ka muna sa Southeast Asia. Yung kasamahan ko doon sa work sa yung estudyante or yung kasama ko sa pag training ng welding, sabi niya, ay maganda dun sa Cambodia. Lahat kasi ng opportunity that time. Siyempre bata pa ako nun, nasa 28, 27. Talaga tinitake ko yan. So ginawa namin, binenta namin lahat ng napundar namin. Yung motor, single motor, yung kulong-kulong, yung unit, nabenta halos sa videoke para lang dun sa may pang abroad. And ito na nga, sa abroad na ako. Excited. Excited. Dun ko naranasan talaga yung hirap. Kasi dito madidiskartehan mo kasi marami kang pwedeng gawin Kaso dun may language barrier. Hindi ko rin siya nagamit yung pinag-aralan ko dun sa welding. Kasi yung mga welding pala doon, yung mga prefab na machine na welding, tapos hindi binobolt in na lang pala nila. So hindi rin na, wala yung company na yon, parang kumbaga nabudol din ako. Kasi hindi naman, parang ano lang pala yan, parang kwentong ano lang ba. So, sabi-sabi. So hindi siya. Kasi sabi niya, pagka welder ka doon, madami kang hanap na work. Pero hindi ganun yung nangyari. So, naghanap ako ng paraan. Hindi naman pwede na nag-field ka dun sa Siyempre ayaw mo umuwi. Siyempre wala ka ng di ba? Pagpunta ka dito, wala na. Mag-start ulit. So, ako doon. Nag-apply ako. Pumasok ko dun sa napasukan akong work na parang yun nga, yung ESL teacher. Yan, yung ESL teacher na yun, yung sa mga bata na nagtuturo ng English. Ang kagandahan naman dun guys, pagka Pilipino ka doon sa bansang yon is teacher ka. Automatic. So, ayun nga, siyempre hindi naman sa magaling ka mag-English, pero mas yung accent ba. Iba talaga pag Filipino accent din. Mas ahead. Mas ahead. Hindi na siguro Hindi kasi sa ibang Asian accent. Yeah, so mas talaga yung Pilipino, guys. And yun nga, nakapag ako doon, turo ko mga 1 year din yun. 1 year. Okay naman yun. Kaso nga lang, okay yung sahod. Kaso once a month. Ang problema sa once a month na sahod, syempre pag sahod mo, overexcite ka, may natatanggap ka, ma-overexpend ka rin. Minsan napapadala mo lahat, talas wala ka ng... Kaya meron din ako natutunan yung pecha de peligro talaga. Kasi yung 30th yun yung sahod. Pero kapag ka 20 na, talagang gigagapang mo na yan. Doon ka naranasan. I think may picture ako na yun. In-share ko na lang. Sobrang payat ko nun. Siyempre, yung sa lesson lang ng mga bata, ganyan. I-prepare mo kasi yung supervisor mo. Mag-ano ka, di ba? Kailangan medyo okay yung pagtunog kasi pagka the next sem, wala ka ng, pag pangit yung performance mo, wala ka ng parang load or subject or yung class na kapasok. So less na sahod. Ganun. Kaya yung iba, hirap talaga pala maging teacher. Naranasan ko yun. Halos na kalbo-kalbo na ako. Pag gumanon ako ng atin ko, may napupulot ako na mga buhok-buhok So, ayun na nga guys. And na-realize ko doon. Si Mrs. kasi buntis siya nang malis ako. So, na-realize ko doon. Binigyan mo ng souvenir bago ka umalis. Ayan nga So, sila talagang may yung pangalawa ko na miss ko yung pagpanganak niya, wala ako doon. Then naisip ko, na-realize ko doon. 1 year yun naisip ko doon. Ano nga ba yung purpose ko? Bakit ako nag-abroad? Ang purpose ko is makaipon, baka balik sa Pilipinas, mag-business. May business ka na bago ka umalis. Kaya nga, sabi ko, ala, oo nga So, parang sinearch ko yung soul ko.
sobra palang aggressive ko in such a time na parang hindi, or yung goal ko dapat is nawala ako, diba? And nag-search ako mag-start ulit. Sabi niya, ang business daw is parang mga test tube yan. You need to test what it's worth for you, anong fits sa'yo. So ginawa ko noon, naglista ako ng mga bagay na gusto kong i-execute, no? Nandun niya yung mga yung sa load, yung sa marami akong inano nun eh. Wala dun yung real estate. Wala dun yung real estate. So nag-isa ako magturo ng massage, ng training, mga ganon. Then umuwi ako sa Pilipinas, guys. Umuwi ako after nung isang sem na bumalik ako kasi sabi ko sa sarili ko, mabilis lang yung panahon eh, diba? Dito kahit ano, kahit magapang mo lang, halos kasama mo din yung family mo. Kaya saludo ako sa mga OFW dyan na talagang nagsasakripisyo, and alam na alam ko yung nasa labas ka. Alam na alam ko rin na kahit malaki kinakita mo dyan, malaki yung sinisikre, sacrifice mo dyan sa time, sa family mo. And yun yung sa sarili, nire-reflect ko rin. Pagdating ko ng 60, magbi-business din naman ako eh. But why not now? But ngayon yun, di ba? Mag-field kang 30, mag-field kang 35. At least may time pa ka pang makabangon. Kahit, alam mo, kasi kahit isang success na business lang, it will change your life eh. Yung pag-uwi ko dito, bakasyon lang, supposed to be. Hindi na bumalik. Hindi na ako bumalik, na-execute ko na. So, nagtulungan na kami sa business. And, yun nga guys, nung... At saka pagbalik mo, hindi ka nakilala ng anak mo. Oo, hindi ako nakakilala. So, grabe. Hindi na ako, parang natatakot pa sa akin, Hindi, nakikipaglaro lang. Pero pag Hindi niya alam na pinapauwi tatay ka niya na niya, pinapaalis ka na niya. Pinapaalis na. So, ayun, ginapan ko, kumuha ka. Pero nung time na yun yung pinaka, nung pag-uwi ko. Hindi lahat ng umuwi sa Pilipinas talagang mayroon yan. Kasi nung time na yun, sakto lang talaga yung pera. Wala talaga pera. Tama lang sa bayarin. Nakakahiyaman siyang i-share, but sinanla namin yung yung sing-sing. Ito siya. At nakakahiya doon pa sa nakakilala sa akin. Kapit-bahay namin. Ay, ikaw yung nasa abroad. Parang ako nun. Parang, kakaway mo. Kaya nag-abroad ka, diba? Tapos, nagsanla na. Sinanla namin 5,000 yun to start up. Kasi yung dala kong pera, pang lang yan eh. Siyempre, dalawa na sila. May mga diaper na, ganun. Yung 5,000 na yon, binili namin ng hindi naman binili, inutang namin, parang pinang down doon sa Rusi, yung motor, single, kahit ngayon ginagamit ko pa, kahit saan man akong anong mangyayari, pero yung Rusi na hindi natin ibebenta yon, magiging yan, di ba, parang that time 1.5 monthly nun kasi, and then 3,000 yung nun eh, yung down payment. And 1,500 yung monthly for 3 years. So kailangan ko talaga ng service eh. Kasi nabenta nga lahat. And after that, yung 2,000 binili ko ng yung mga butong pakwan yun, kasi tine-search ko ano yung mga nag-work before. So yung nag-work before yung yung mani na business, yung butong pakwan, yung dilis, yung tsaka yung mga gummy worms, nire-repack namin, tapos nilalako ko sa mga tindahan. Siyempre, naisip ko rin that time, yun din yung nag-workout sa lahat ng hindi ko na ikukwento lahat kung ano yung 10 business na yun. Kasi hindi naman siya nag-workout, field din. But ito na-realize ko ulit nung okay na yung business na iniisip ko, in the future, paano nga ba ako maalala ng mga anak ko? Tatay ko
ang galing nun magbenta. Magaling na magbenta ng mani. Magbenta ng mani. Sabi ko, parang medyo ano naman ah. So malala ko yung medyo magaling magbenta something. Naghanap ako ulit ng mga another opportunity. Naging open ako sa mga opportunity. Parang may na-search kong realty business. Kaso sa Cebu siya. So, based on Cebu. Grabe pala yung ano doon yung market. And nung dito sa Pampanga, nag-search ako ano yung mga active na pwede ko pasukan. And isa sa mga dinideliver ko nun or isa sa mga suki ko nun, yung katabi niya merong parang tao palagi marami sila. Na-curious ako, ano kaya yun? Ano kaya yung ano? So, nagtanong ako, anong ano yan? Anong meron dyan? Lagi siya na-curious eh. Kasi every Monday yun eh. Maraming mga ano, tao. Real estate. Sabi ko na, real estate. Tama-tama. May ano, may nakapanood akong ganyan. Gusto kong matuto. Nag-attend ako kung ano yung mga pwedeng matutunan. At nagustuhan ko siya dahil noong October 2019, that October 15, 2019, 15 days, nakabenta agad ako ng 4 na unit. And nabenta nating unit sa Highway Hacienda, yung phase 2, no? Nagustuhan ko talaga siya kasi yung pag-offer ko ng na-break mo yung ano tawag doon? Yan, rookie of the year ako that time. So yung parang icebreaker ko nun. Sabi ko sa sarili ko, andali lang pala. Natakot kasi ako before na million yung binibenta mo. Yung 50 pesos nga naman hirap ka, nakaila 10 tindahan ka nang nag-offer na, ma'am, ate gusto mo ng butong pakwan mani? Diba? Minsan hindi, maraming mga rejection. So but kumuha naman sila, syempre masaya ka. So may 20 pesos ka. But sa real estate, pag nakakuha ka ng yeses, mas malaki. Yes. Diba? Isang transaction lang, pwede mong kitain yung 30. So pag maganda-ganda pa yung yung unit na nakuha niya, 40 or 60,000, isang transaction lang. So na-amaze ako. Tapos ang dami pa ang yung pag naka-reserve ka, meron ka 2.5, diba? Pag ang daming perks. And then kapag nakapag-break ka ng quota mo, maraming incentive. Doon kasi sa amin okay naman. Kaso yun nga, pag nakaubos ako na break ko yung sarili ko, nakapagbenta ako ng 50, ganyan. So parang walang reward. Kasi ikaw lang ang reflection sa akin na nung nag-real estate na ako at syempre as a support din ni Mrs. Hindi ko nagagawa yung mga bagay na yun pag walang support. So thank you so much sa support. So yung mga field ko na business, never niya akong parang bakit mo kasi tinry pa yan? Tingnan mo, wala. So, never ko narinig sa kanya yon. So, inayaan niya ako yung gusto ko mangyari. Ang lagi ko lang sinasabi, ano ba yan? Ang dami mo pinapasukan. Ang dami mong gusto. Pero pag mga failed, so, never ako na stop mo. Ganun. So, sunod-sunod na yon. So, naging Rookie of the Year 2019, pa ako na parang ang tawag na plaque, recognition. And there's the moment talaga na naging lahat naman tayo dumaan din yung 2020 the pandemic period. Doon talaga sinubok. Nakala ko wala ng career ka. Kaka-start mo pa lang, ilang months pa lang yun. Parang gaganahan ka na sana nandun na yung momentum mo kasi talagang ganado ka But takot na takot yung mga taong lumabas. Takot na takot, diba? And by that time, hindi kami nagpapabigil. Diba?
tuloy-tuloy lang benta. Yung iba nag-stop sila. But for me kasi, I know, yun di ba yung may proverbs na if there's a problem, there's an opportunity. So the opportunity is, ito na, maraming mga, syempre no, yung mga anak na nandun pa rin sa mga parents nila, and syempre, 4, 3 anak, and may mga family nandun pa rin sa parents. Nagkakaroon, maganda naman yon, di ba? Kasi sama-sama, ganyan. Kaso nga lang, pagka may family na, marami nagde-decision sa bahay. So, doon nagkakaroon ng drama. Kaya, that time, kala namin, wala na real estate, ganyan. Pero, that time, first time ever, nakabreak kami ng record. No, sa isang developer nun. The highest sale, number 1 sale. So, ito yung plot na yun. Yan. So that's 155 million sales yung na-break natin that year, pandemic year. Sekreto lang dyan, you need to learn, focus. Once you learn it, guys, kung ano man yung mga ginagawa mo ngayon, at feeling mo na yung full potential mo hindi na compensate, di ba? Dito guys, mako-compensate yan. Yan po yung aming story. Yan, buod. The rest is history, guys. I-check nyo na lang. The rest is history, guys. And nagpapasalamat din ako na nakilala ko yung real estate, because I can do this even I'm 70 years old, 80 years old. Diba? At makikilala na ako ng anak ko. Ay, tatay ko. Parang social na. Hindi nga, binibenta ka na nga Binibenta diba? na ako. Oo, binibenta ka na. Tatay ko, ang galing nun. Subscribe my dad. Ganun. Ang galing nun. Ang galing magbenta ng property. Diba? Mga parang medyo social naman ako na pagka, yung legacy ba? Yung legacy, guys. So, yun guys, no? Kung kayo man ay OFW, nag-isip kayo, kagaya ko, kung ano pwede yung business sa Pilipinas, and alam ko lahat ng OFW, hindi naman, marami ako mga client ng OFW, talagang dito pa rin gusto na pumiling retire. Yung iba gusto pero hindi nila afford because yun nga, yung sa health insurance, kasi pag nandun sila, makakaano sila, pero gustong nila dito. Pero yun nga lang, hindi, siyempre, ganun talaga. And kaya special din, hindi naman sa bias, special din sa akin mga OFW na client, kasi I know that they sacrifice a lot of things, kaya transparent ako sa lahat ng mga transaction ko. So hindi ko yung pinupush na basta makapagbenta lang, hindi. Mas okay pa nga sa akin na hindi nila ipupush kapag hindi naman talaga nila kaya, kasi in the long run mahirap din. It's a long time commitment din kasi, but it's a rewarding din pag uwi nila dito na sila magbakasyon, di ba? And yan guys, no, this video medyo mahaba-haba to, but the bottom is that I want to make a movement para magkaroon ng chance. It's a realty, is a blessing, so I'm the blessing to others. I share ko rin sa inyo yung kung ano man yung experience ng family, and join us on our team, on our journey, in our venture, no? Sa kung ano mang pangarap nyo, ma-align natin dito sa matulungan ko kayo na magkaroon kayo ng syempre maayos na pamumuhay, kung ano man yan, sa real estate or sa ginagawa nyo rin. What I mean is that kung hindi ka satisfied ngayon sa ginagawa mo, try mo yung real estate. So I have a program for you guys na panoorin mo lang, about 30 minutes lang yon, about what is real estate, anong kaibahan niya sa ibang mga businesses. So doon mo malalaman kung ito para talaga sa'yo, or medyo alanganin ka pa, or pass, diba? So why don't you give it a try? Kasi tinry ko din before, and maraming nagbago din sa buhay namin. Yung potential ko na maximize ko talaga dito, and so rewarding. Hindi lang naman sa pera din, marami ka rin namimit na mga tao na gusto rin magkaroon ng property, kailangan nilang tulong.
So the knowledge guys that you have in your mind, basta matutunan mo lang lahat yon, hindi naman yun mawawala sa'yo. And when natutunan mo na, hindi na maalis yan, you can do this business. Even if you're 70 or 80 years old. Yun yung kagandahan sa real estate. And the more ka tatagal dito, the more ka magiging stable. So that's, I guarantee you guys, because I've been there. Ang pinaka-challenge, ito guys, dito get rich, ano, mahirap. Maraming nga nag-quit eh. Maraming nag-quit. Siguro hindi talaga para sa kanila yung real estate. Kasi ang pinaka-mahirap na part is 1 to 2 years. 1 to 2 years na. Kailangan mo talagang igapang yan. Kasi wala kang stable income. Wala tong sahod. But then, kung anong wina-workout mo this year, yung aanin mo na next year. At kung ano pang hindi pa naanin, dadagdag yun sa third year. Siyempre mag-work each year, di ba? Mag-snowball effect na hanggang sa kahit na gusto mong magpahinga, mayroon ka pa rin pumapasok na win-workout mo 4 years, 3 years ago. Mga anak pa yun, yung mga client natin, no, na kumuha na nagre-refer, bumibili din ng property, ganun guys. So ayan, yung link na sa baba, it's about real estate journey, or what is real estate, ano yung matutunan mo. About 30 minutes lang yon. Register na po and join me in our venture. Yun po yung perks ng nasa team ko. So under Makatangay Realty po. So yun nga, kasanting team. Okay. Ano kasi ako doon eh, team director. Kaso nga lang, ako lang mag-isa. Kaya medyo, ano din. Pag nagtitripping ka kasi, may mga tripping tayo na hindi natin na ano talaga. Hindi mo cover lahat. So, kailangan ko ng tulong nyo if you want to join me. So, yun. Yun nga lang guys, hindi to para din sa lahat. Ano? Dito para sa lahat. Kasi, kailangan dito dedication din. Kasi more on ano nga, knowledge base nga. Kung the more mo matutunan, the more ka magkaroon ng value sa client. So kung wala ka sa ganung ano, yung ability mo, no? So medyo hindi para sa inyo ito. So paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? So ayan. So maraming pong salamat sa panonood ng aming vlog for this year. This is our first vlog and I hope to see you soon. Muli, ako nga pala si Kuya George. Michelle. Makatangay Realty, Team Kasanting. No? Nagsasabing, dream home you deserve, people you trust. See you and God bless. Happy New Year.